Kasi yung ang pag-uusap sa movie buo yung pelikula pero kasi parang ang ina-expect ko rin ho kasi sa ating writer din na kuha rin yung side kung bakit naging toxic sila kasi sa ating mga typical na mga Pinoy, di ho ba? Hangga't kaya natin, hangga't pwede pa nating ibigay natin talaga para hindi lang mahirapan ang ating pamilya. At sa kabilang Kaya nagiging toxic nga talaga sila. Sa kabilang side naman, hanggat nakakahingi, pinagbibigyan, hingi naman ng hingi. Kasi nga, hanggat kaya kasi bigay ng bigay, kaya nagiging ganon. Though mahabang usapin din naman talaga yun. May dagdag ka, Chi? Mukhang Hindi. Ito kasi, hindi. Inano namin, kumbaga, sinabay namin sa panahon ito ngayon ng Gen Z. Yung approach ng Gen Z sa ganitong sitwasyon, yun yung inilatag namin dito. Yung suggestion mo naman, Gorky, no? Sana nung sinusulat namin to, sana nakausap ka na. Sana nga Hindi kasi niyo ako sinali dyan. Oo. Pero pasok yung sinabi ni kasi Kylie na too much, di ba? Yung sabi Oo, niya hindi. kanina. Kasi nga magiging talaga siya, paksa talaga siya na usapin sa pamilyang Pinoy. Correct. Sa mga then nabuo nga yung film, pero pwede talagang pag-usapan yung gano'n. Kaya totoo naman talagang nangyayari. Paglabas talaga ng sinihan, hindi pa tapos ang pag-uusap-usapan. Wala pang ending to paglabas Yun ng na sinihan. nga. Kasi magdi-discuss pa rin. Kaya nga, G, kaya ikaw na rin sana pasagutin ko nito. Kasi after nung mapanood yung pelikula, parang nalulupay-pay ka sa bigat. Kasi totoo naman nangyayari. Kasi nga, mabigat yung pelikula. Naalala ko lang yung speech ni Vice Ganda sa Edis kagabi, na ilan siguro sa inyo ay napanood nyo rin naman, na sinasabi niya na, kaya sabi niya na pamahal sa masang Pilipino, kaya patuloy na pinipilahan ang pelikula niya, kasi nga, yung pelikula niya ay pansamantalang pantakas sa pinagdadaanan ng mga Pinoy, sa bigat ng mga pinagdadaanan ng mga Pinoy. Pero itong pelikulang ito ay talagang harap-harapang inihaharap sa kanila na ito yung totoong nangyayari, hindi ka makakatakas sa katotohanan. So parang salungat doon sa sinasabi ni Vice. Kaya nga, Si Vice Ganda kasi yun kaya kumikita yung pelikula niya kasi nga pansamantalang pantakas. Pero ito po kasi, yung pelikulang ito ay talagang magpapakita ng katotohanan ng buhay. So hindi ka makakatakas. So kailangan ba talagang panuorin natin ito? Panoorin natin ito kasi marami tayong hindi man nangyayari sa pamilya natin ay alam mo, iiwasan natin mangyari sa pamilya natin ito. So, kailangan matutunan natin. Oo, na sabi nga ni Sanjo, swerte kayo kung hindi ganito pamilya nyo. So kung ganito, pwede yung pag-usapan, di ba? So, meron pa rin kami na impart na lesson yung pelikulang ito sa mga tao paglabas nila. Yung may magmamarka sa kanila. So sinabi naman ni Vice Ganda kagabi na nandun din naman ako. Tama rin naman siya. Kaya Vice Ganda yun Kahit anong gawin ni Vice Ganda, Vice Ganda siya. At saka yun yung pelikula niya talaga. Yes. Oo, yun naman talaga yung tipo ng mga pelikula niya. Siyempre, si Vice Ganda ay siya na yun Kaya pansinin mo kung gumagawa siya ng pelikula pang film fest, 'di ba? Para mas maraming manood, kami nagpapakasakali lang din na kahit hindi kami film fest entry, alam namin na meron kaming produktong maganda na maibabahagi sa audience at alam namin na makaka-relate ang karamihan sa pamilya na manonood nito. At sa tulong din naman ninyo para makarating sa kanila itong pelikulang ito. Yes. At saka sana na para mamulat din yung iba, di ba? Na kung ano yung mga realidad ng buhay pamilya at saka buhay mo rin as individual, di ba? Yay! Last na lang kay Sanjo. Kasi doon, kaya mo naman talaga i-carry yung mga ganong klaseng role kasi talaga namang magaling ka. Doon pa lang sa isa pang baghari, ang galing-galing mo na talaga. I think isa yun sa mga last mo na nagawa. Ito rin ang isang bigat. Tapos ka na sa mga dati mong ginawa. Ito ba medyo mamimili ka na ng ganitong klase ring project sa mga susunod? Ganito ka, yung mga masasabi rin makabulan. Tapos ka na doon sa
Ay, naalala ko tuloy yung pelikula mong Malaya. Diba? Bongga ka doon. Ang sexy-sexy mo pa rin naman doon. Diba? Tapos ka na ba doon sa ganong klaseng pelikula? Pwede pa, kaya pa. Okay. So, open ka pa sa ganon. Pwede, wala pa rin limitations, kumbaga. Hindi naman. Actually, Malaya naman isang napakagandang script din ng talaga. No? Mm-hmm. Hindi naman siya, hindi ko naman nakitaan yun ng script na parang may pagka-sexy or ano. Mhm. Hindi na, yes, Depende pa rin talaga sa project. Depende pa rin. Like ito family drama. Marami naman na, may mga nagawa na akong family drama na pelikula Mm. at mga teleserye. Pero ito iba eh. Diretso yung atake niya. Hindi, wala kaming iniwasan. At ito yung mga project na, kaya na nasabi nila na after matapos, parang magkakaroon ng discussion. Isa na yung sa pinaka magandang fulfillment para sa bilang aktor na merong discussion after nung mapanood yung pelikula. At ito nga, di ba parang hindi natin hinaharap yung mga ganitong klaseng sitwasyon sa pamilya natin, sa buhay natin. Pero kung dahil siguro hindi natin tanggap, pero kung may mga ilang pamilya o ilang miyembro ng pamilya na makanood nito ng pelikula at hindi nila pinag-uusapan yung ganong klaseng katoksikan sa loob ng bahay nila, sa pamilya nila, sana kahit papaano, hindi man nila pag-usapan after nila manood ng pelikula to, may mabago sa mga ugali nila at sa mga relasyon nila sa loob ng bahay nila, na kahit na hindi nila pinag-usapan buong pamilya dahil na sa movie na to, medyo natamaan or may reflection. At yun, isa ng malaking sa akin, fulfillment. Thank you, and congrats. Yes, our last set of questions will come from Archie Liao and Bernard Santos of My Movie Parang si World. Manay Ethel, ha? Ang last question. Sinuhay. Congratulations, Party Ogie, shot for, at saka may addendum pa. for a very well-crafted movie. Ang tanong ko sa'yo, na-inspire ka ba dito na i-produce ang pelikulang ito? Kasi yung pelikulang Hindi mo nga mabigkas. How to make millions before How to Make Grandma Millions Dies. Before My Grandma Dies, naging box office hit siya because of Yes. word of mouth at sa ganda ng Yes. kwento. Na-inspire ako doon tsaka sa How to Get Away from Murder. Yung 6 seasons sa Netflix. Netflix. So, sabi ko, ay, gusto kong gumawa ng ganon. Mhm. Di ba, title pa lang, naku-curious na yung mga tao, ano ba laman ng pelikula. Mhm. So, yun yung gusto kong, hindi mo pausuhin, kundi yung gawing title siya. So, itong title pa lang, Title pa lang. parang ulam na gano'n. Mhm. Yung parang gusto mo na siyang panoorin dahil ano ba itong toxic family? Bakit sila Bakit tatakas? Mhm. So, dun ako nanggagaling. Kaya nabuo namin yung title.